Koronahan mo pa ng palaran bituin. Dum 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 dum. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi kung saan man kayo naroon. At solo ko kayo yung lahat ngayon. Wala tayong co-broadcasters, palagay ko medyo talagang busy-busy mga panahon ngayon. Last Monday, supposedly meron tayong live broadcast. Unfortunately, may sumingit na meeting. Ayan, no? Ang nakakapanibago dito sa ating situation na new norm, new normal. Yung mga meetings, no? Kunyari may mga prayer meeting o kaya yung mga associations ninyo na nawala yung travel time, no? Nawala yung travel time, pero kasi lahat ngayon ginagawa Zoom, gano'n, ano? Virtual. So nawala yung travel time, pero maraming preparation, ano, pagdating sa virtual communication, no? Gaya nung Monday, meron kaming community, no? It's para bang association. It's like a prayer group, but this association is medyo affiliated kami sa isang international organization, no? And marami ng ito, no? Maraming through the years, marami na kaming na-adapt na mga costumbre ba, no? Na mga ginagawa namin. Ang kahiban lang ngayon you do it virtual instead of yung personal, no? Yun ang namimiss ng mga tao, siyempre, no? Yung fellowship, no? Man is a social being. Pero at least, since we cannot meet in groups, especially in large group, no? Kasi sa amin, ilan ba kaming families? I think we have 72 families doon sa aming city on the hill, no? So, kaya meron kaming event sa this coming Saturday. Meron kami isang singles dati mag-aasawa, no? Mag-aasawa na. And pagka marami kami seremonyas pagka merong ganyan mag-aasawa, merong yung kaugalian natin sa Pilipinas, minimimik namin 'yon, no? Pero in a different style. Sa Saturday meron kaming actually tatlong events namin sa Saturday, no? Kaya you can just imagine, people are so busy preparing a lot of things virtually, no? Kasi kung minsan hindi gaya ng actual, no, na nagkikita-kita kayo doon, madali mag-coordinate, no? Last minute pwede ninyong ma-organize something o kaya 1 hour before. But in case of virtual, kasi hindi kayo magkakatabi magkakalayo kayo, no? Iba-ibang lugar kayo, no? Iba-ibang bahay kayo. So you have to coordinate. Let's say gaya ng programa, gaya nung Monday, Kaya ako nagkaroon ng meeting dahil isa sa mga event namin, no? Meron kaming event sa umaga, yung tinatawag naming harana, no? Yung ang kakasal haharanahin nung magiging asawa niyang lalaki. Pero hindi lang 'yon, no? Hindi lang yung hinarana niya, kinantahan niya ganun. May program talaga. It's I think 2.5 hours na programa. So you can just imagine yung coordination, kung ano-ano ang sunod-sunod, ganon. And we have to do a dry run, no? Para bang, okay, ito ang gagawin natin, tignan natin kung smooth sailing ba to. Kasi maraming manonood, no? Yung buong community namin manonood doon sa programang yon, no?
So we have to make it talagang flawless, no? Para doon sa mga na nanonood, mag-enjoy sila. So every detail of the program is being practice, no? Run through. Umaga 'yon, no? Pagkatapos after lunch, meron kaming we started a Life in the Spirit seminar. I'm sure some of you would know what Life in the Spirit seminar. And sa hapon naman, sa gabi naman, medyo gabi, meron kaming tinatawag na Lord's Day, no? And of course, no, yung Lord's Day, meron din programa 'yon, no? Siguro magugulat kayo, isa sa mga program namin, isa sa mga segment ng program namin, no, na ni-rehearse din namin, no? At we tried to coordinate, no, with some people yung bingo, no? Nakita na ba kayo ng bingo virtual? Ayan, no? So there are things na we can maybe come closer, no, to what we're doing, no? Kasi kung bingo, di ba? May ano ka diyan, ha? Tapos magbobola ka ganyan ng mga yung may mga numero, no? Yung mga bolang may numero. But sa amin, we tried to unique in the sense that medyo malaki modification, no? But we have to practice dahil who is going to do this, who is going to do that, no? Kasi sa virtual, no, dapat hindi overloaded ang isang tao. Lahat ng function should be divided equally na hindi na overwhelming sa. Kasi if somebody is overwhelmed, then magiging hindi magiging maganda, hindi magiging flawless. So, and everybody should know yung cue niya kung kailan siya papasok, no? Kung kailan niya i-project ito sa screen and so forth, no? So ang dami talagang coordination. And sometimes, no, kasi kaya naka-schedule ng ang programa namin ng Monday, Wednesday, Friday is kasi Tuesday meron kaming meeting. Thursday meron kaming meeting. But in between, lalo na ngayong itong new norm, no? May nasisingitan. Sometimes hindi mo na mahindian dahil nga gaya nung practice namin nung Monday, it will be this coming Saturday. And lahat kami may may mga kanya-kanyang meeting, no? So sabi ko, okay, I'll give in, no? Hindi mo na ako magbo-broadcast ng Monday. So that's the reason why hindi tayo nakakapag-broadcast. Kung minsan talagang sunod-sunod, no? Dikit-dikit. And of course, no, yung virtual experience is not only yung regular meetings ninyo, no? Gaya niyan, ang susunod siguro occasion niyan, yung Halloween, no? Yung mga bata, meron kaming Halloween celebration yung para sa mga bata. But we don't want to skip yung mga yung mga regular things that we were doing before COVID, no? Kaya we devise a plan and we try to modify how we can still experience, no, the same festivities, the same celebrations, no, that we were doing when there was no COVID-19. So, yan, a lot of preparation. Meron kaming Feast of the Covenant which is also coming. Meron pa kaming Halloween, meron pa kaming Christmas party. Ang dami. And yun nga, yung naalis sa travel time mo, you tend to the time that you save from traveling, medyo napupunuan naman ng preparation, no? Yung virtual preparation. So, ganun talaga, no? Something has to give. Sabi nga nila, something has to give. Ayun. So, yan, I'm sure common sa atin lahat ito, no? As a matter of fact, hindi lang yung mga
regular meetings yung nakakakain sa oras natin in terms of preparation. Gaya ng wife ko, no? Meron na silang every Saturday, no? Yung kasi malaking pamilya sila eh. And kung saan-saan sila, no? Kung saan sila, merong tiga East Coast, merong tiga West Coast, merong tiga Australia, merong tiga Pilipinas, merong tiga saan pa? Canada, no? So hindi mo maano eh, no? Hindi mo maalis 'yon because there's no way to communicate, no, na magkasabay-sabay kayo. Kung isa-isa mong tatawagan yan, ang tagal. Kung makakumustahin mo. Kaya they like the Zoom meeting. It's because nandun sila lahat, no? They are able to communicate with each other, no? I'm sure, no? Kayo rin, no? Yung mga ibang listeners natin dito, you have developed certain groups, mga classmates ninyo, mga mag-anak ninyo, no? Mga batchmates nyo sa schools, ganyan. So, you do this, no? Ngayon, hindi naman, ang reunion, parati yan, no? Hindi naman tayo pwede mag-reunion na magkita-kita, no? Because it's a big crowd. So, nangyayari, reunion via Zoom. Ayan. Lahat na ng Zoom. Lahat na ng virtual. So, ayun, no? Kaya medyo busy, no? Kaya I'm sure, even yung mga co-broadcasters natin, no? They attend to their prayer group meetings, ganyan. Of course, they have business also. Maybe some of them have work, no? Kahit na work from home ka, it takes a lot of your time talaga, no? Pagka nagtatrabaho sa bahay. Kung minsan, si Mrs. work from home, part-time, buti ngayon, hindi masyadong busy, no? But napupuno naman dahil doon sa mga assignments niya doon sa aming mga organizations. Ayan. So, talagang ganoon, bigayan lang. Okay, banatiin natin ang ating mga suki dito, si Mandy. Mandy, kamusta ka dyan? Hope everything is well dyan. At si Wells Cargo, si Wesley. Wesley, kamusta ka ba dyan? At mukhang palagay ko nasa labas ka pa. Busy. Kasi alam ko, ang cargo business, ito yung mga peak season nila, no, towards Christmas, wherein relatives from the US are sending mga pamasko, no, dun sa mga kamag-anak sa Pilipinas. So, understandably, si Wesley busy nowadays, no, dahil ito yung peak season ng kanilang negosyo. Yan, no? So, Wesley, easy lang dyan, easy driving. At kaninang sa intro natin, nagpatugtog na tayo ng pamaskong tugtugin. Kasi, isa sa aking friends sa Facebook, nagbilang na. Sabi niya, ewan ko kahapon ko yun nakakita. Kahapon nga yata. 100 days to Christmas. Ba? Sabi ko, 100 days na lang nga pala, no? Sabi ko, sige, patugtog na kaya ako. Gagaya ako sa Pilipinas. The longest celebration na bansa na sineselebrate ang Pasko. So, yon, no? Alam mo, pagka ako, whenever I play yung Christmas songs, no? Christmas music, marami ka naramdaman. Una, masaya ka, no? Kasi because Christmas is a happy season, no? Pangalawa, lalo na kaming nandito na sa Amerika, you miss the fun, no? The fun, the memories of the way of life natin nung sa Pilipinas, no? Doon sa Pilipinas. Dahil doon tayo lumaki, no? Those are memories that we cannot forget. So, dumadating yan, minsan siyempre parang emotional ka na, no? Malungkot na sabay masaya, pagka ganun ang situation. So, pagka nagpapatugtog ka niyan, lalo na yung mga songs that you grew up with, pagka tumugtog yun, maalala mo, yung kantang yan, yung yan, alam ko nung ganito, nire-relate mo sa isang situation o sa isang panahon na naaalala mo na fresh pa sa memory mo, no?
So those are the things that you remember when you play Christmas songs, no? I'm sure a lot of us also, no? Whenever you hear those Christmas songs, you try to reflect, no? Parang nagkakaroon ng flashback what you did when you were young. Batiin natin si Albert. Albert, kamusta ka ba dyan? At anong oras na ba sa East Coast? 8:30, 11. Mukhang medyo nagpupuyat ka, Albert, ah. Aking batchmate sa Letran, Arriba Letran, si Albert Salita from Pennsylvania. Balita ko, Albert, yung usok namin dito sa California, maabot na dyan sa inyo, ah. At tumawag sa akin si kumpari kong Mara Abalos. Kilala mo ito eh. Ito yung sumundo sa akin nung nandiyan kami, nung birthday mo nung few years back. Yung sumundo sa akin sa bahay nyo nung medyo gusto niyang magkita kami. And tumawag sa akin kaninang nangangamusta at sabi nakikita ng araw nilang usok dyan sa bandang New York, New Jersey, Pennsylvania. Ha? Dahil masyadong malaking sunog dito at hanggang ngayon susunog pa rin. So ingat-ingat yan, lalo na sa mga ating kababayan, kapatid at of course, no, friends of Radio Filipino dyan sa Northern California. Si Jimmy, sabi niya, could not make it tonight, but listening. Ayun eh. Kaya, Jimmy, medyo sinasabi ko nga yung ating kabisihan, mga busy bodies natin dito sa panahon na ngayon, no? At very understandable, no? Kaya ako kahit na solo flight ako ngayon, kaya ako kasi I don't want na parang baka mamaya sabihin mga followers natin dito sa Facebook, mukhang wala na yung Radio Filipino. Hindi, nabibisi lang talaga. With tempo-tempo, no? Tempo-tempo lang. At I'm sure lahat ng mga katoto ko rin dito merong kanya-kanyang trabaho, merong kanya-kanyang mga obligations, no, that they have to fulfill. Yan. So, tonight I prepared something, no? Parang, something that wala man tayong guess, we would like to give you something para bang yung take home ba? Take home, no? Take home. Ang topic na napili ko, no, yung lalo na ngayon, yung mga lamok, mosquitoes, no? Bakit lamok, no? Kasi bakit importanteng pag-usapan ng lamok? There are 7 reasons, no? Unang-una ang mga lamok, pagka dapat maging conscious tayo sa mga mosquito bites, no? Gaya ko, no? I always go out dyan sa aking garden, no? And there are mosquitoes outside. Kaya alam niyo naman ang mga lamok source yan, pagka nakakagat ka niyan, pwede ka magkaroon ng yung tinatawag nilang West Nile virus. Pwede kang magkasakit ng malaria. Sa Pilipinas, usong-uso ang dengue fever, no? Galing sa mga lamok, no? Or any other illness, no? Hindi nga natin alam. Baka mamaya yung kung may, although lang to, speculation ko lang to, don't huwag nyo sabihin scientific ito, no? But pwedeng pwedeng kagatin yung isang may COVID pagkatapos kinagat ka din. Ano kaya mangyari doon, no? But I'm not saying na isang means of transmitting COVID-19. But anyway, basta't ang alam nating being transmitted by the mosquito bites are yung West Nile virus, malaria, dengue, fever, no? Yan ang mga most common, no? Bakit natin kailangan malaman ito, no? Yung 7 reasons why we should know
why mosquitoes bite us, no? Bakit tayo kinakagat ng lamok, no? Merong 7 reasons, no? Una sa lahat, hindi, pang-pito ito, pang-pito. Yung damit natin, no? Na sinusuot, no? I'm sure merong mga kaibigan din tayo, no? Mahilig din sa mag-garden, ano? Lumalabas sa garden. Pagka lumabas ka, dapat tama outfit na ano mo. May outfit pa eh. Ha? May outfit pa. Apparel number 7, ano? Kung paano na-attract ang mga mosquitoes, no? So, ang sabi dito, by using their eyes, itong mga lamok, to target their next meal, mosquitoes are highly visual, particularly in the afternoon. Oo, ha? Alam nyo, sa hapon, medyo dumadaming labas yan, papuntang gabi, no? So, wearing dark colors like navy blue, black, or red can make you an easy target. Ayan, ha? So, mga dark colors medyo attracted doon ng ang mga lamok. So maybe yung mga pastel color, light blue, white, wag yung black, red, mga matitingkad o kaya maanong kulay, So, yan ang isa, no? Apparel. Dapat medyo alam natin kung ano susuot natin para hindi sila ma-attract sa atin. Pang-anim, ano? Ito ngayon ko lang ito nalaman. Ako mismo rin blood type, no? Depende sa blood mo, ang blood type mo. What a mosquito's favorite meal, Ito, meron pang favorite meal, no? Siguro, kung ang blood type mo parang panglasa niya lechon yun, So ano ang favorite meal ng mosquito, no? Siyempre dugo natin, dugo, yun ang inaano niya, yun ang kinukuha nila, yun ang nourishment nila, no? Adult mosquitoes can survive on nectar for nourishment, but females, yung mga male pwedeng nectar, nectar na kukuha mo yan sa mga halaman, sa mga bulaklak, for nourishment. But females daw, mga babae, mga babaeng mosquitoes, rely heavily on the protein from our blood for the production of their eggs. Ayun. So, ang mga babaeng mosquito, yun ang mga yun ang mga Dracula. Yun ang nagsasak ng blood sa atin, because they need that protein in our blood, to for the production of their eggs, So, according to research, people with type O blood, ayan, alam niyo ba yung kung anong type nyo ng dugo nyo? Type O. Ako yata type O People with type O blood are twice as likely to be bitten by a mosquito than those with type A or B. Ayon, Kung type A or B ka, medyo hindi ka type ng mga babaeng mosquitos. Pero kung type O ka, ayon, ikaw ang favorite ng babaeng mosquito. Additionally, mosquitoes are attracted to the 80% of the people who produce a secretion that signals their blood type. Ano yun? Ano yung 85% of people who produce a secretion that signals their blood type? Meron pa yan, meron pa. Ang susunod, kung meron kayong mga questions yan, o kaya gusto nyo makipag-communicate sa akin, huwag kayong mag-atubili. Bigay lang kayo ng comments yan. Okay, so ang panglima, panglima, pababa ito from 765. Mosquitoes, carbon dioxide, carbon dioxide ang panglima. Mosquitoes are able to sense carbon dioxide up to 160 feet away. Layo nun
160 feet away, carbon dioxide na sense nila, no? Naamoy nila. So the more you exhale, mahirap naman kung di tayo i-inhale, hindi tayo mag-exhale. No? So talaga ito, wala tayong remedyo dito. No? So the more you exhale, sabi dito, the more attractive you become. No? Since humans exhale carbon dioxide through the nose and mouth, mosquitoes are attracted to our heads. Ayan, which explains why mosquitoes are constantly buzzing around our ears. Di ba? Totoo yan. No? Di ba? Muugong sa tenga mo yan eh. Siguro yun nga, masyado tayong nag-i-emit ng carbon dioxide kasi 160 feet away na amoy nila eh. So, kaya pag marinig mo yun, nasa labas ka, gumagano eh, di ba? Kuminsan, yun nga, kuminsan, nakakapasok pa sa ilong mo. Mga agresibong lamok, no? Pati ilong mo pinapasok eh. This explains, no? Kung bakit kuminsan naririnig natin sa tenga natin, no? Kasi sinusundan nila na yung amoy ng carbon dioxide, no? Kaya maririnig natin yung umaaligid-aligid sa ulo natin yan. Ayun, carbon dioxide. So, anong magandang, pero wala eh. No? Inevitable yun eh. Talagang flow ng nature yun eh. Hihinga ka, you take in oxygen, and then you exhale carbon dioxide. No? Kung hindi tayo mabubuhay. Baka matepok tayo kung di na tayo hihinga at hindi tayo mag-exhale ng carbon dioxide. So, yun. Number 5. Okay. Pang-apat, heat and sweat. Ayan. Kung warm-blooded ka. Meron taong ganun eh, di ba? Kuminsan si Mrs. pagka natabi sa'yo, pagkatapos tinapik kang ganyan eh, nadamdaman yung yung kamay mo. Ang init mo. Sabi sa'yo, no? Ang init mo. There are people na talagang warm-blooded, ano? Siya naman, pagka natapik ko, ang lamig mo. No? So, kung warm-blooded tayo, merong, saka kung sweaty tayo, merong kasing mga iba talagang pawisin din eh, no? Konting lalo na ngayon, kasi medyo humid. Gaya kanina, kasya-shower mo lang, paglabas mo. Kaya dapat talaga bago ka mag-shower, buksan mo yung aircon eh. Para paglabas mo yung lamig na nakuha mo dun sa tubig, consistent dun sa lamig sa labas ng bahay. Pero kung hindi, ayun, pawis ka na kagad. No? So, sweat, no? And heat na attack. Bakit? Ang mosquito daw have a high sensitivity to the scent of lactic acid, uric acid, ammonia, and other compounds that are emitted through our sweat, no? And are attracted to people who run warmer. So, ayun, no? Yung sweat, merong elements ng lactic acid, uric acid, ammonia, no? Yun ang mga major compounds na nakikita na sa heat and sweat, no? So these are nakakapag-attract din sa kanila, no? These are itong mga compounds na dito are emitted through our sweat. Pag pinagpapawisan tayo, ayan, lumalabas yan, no? Lalo na yung may mga lalo na may mga ano ba tawag to? Yung mataas ang cholesterol, no? Uric acid, ganon. Siguro mas maraming na re-release pag pinagpapawisan, mas maraming lactic acid, uric acid, or ammonia, no? Sa pawis natin. Ayan. Kunyari, nag-exercise ka, o kaya nag-walking ka, nag-brisk walking ka, o kaya tumakbo ka.
And then pagdating mo sa bahay, o kaya kung hindi ka pa papasok sa loob, dapat may towel ka, pinupunasan mo na kagad yung pawis mo para hindi ma-attract ang lamok sa iyo. Yan, no? Okay, sabi dito, according to the Smithsonian, strenuous exercise increases the buildup of lactic acid and heat in the body, no? Strenuous exercise. So, also genetic factors can influence the amount of uric acid and other substances that are naturally emitted, making it easier for mosquitoes to find certain people, no? Okay, no? So, yung mga athletic type diyan, yung mga mahilig brisk walking, magpunta sa gym, workout, ngayon mukhang bukas na naman yung gym, kaya doon sa gym, they ask you to bring your own towels, no? So bagay doon sa gym namin merong kang re-rent na towel kung nakalimutan mo yung towel mo, no? So yun, no? Heat and sweat nakakapag-attract sa mosquitoes. Kaya pagka nasa labas kayo, lalo na kung mainit, no? Dala rin kayo ng tuwalya o kaya limpo o kaya hanky, no? Para mapunasan ang pawis para hindi ma-attract ang mga mosquitoes sa atin. Batiin natin si Anthony Borsi. Magandang gabi, Radio Filipino USA. Mabuhay kayo. Buhay ka din, Anthony. At thank you for joining us tonight. Okay, so ang pangatlo, no? Pangatlo would be lively skin. Ang ibig sabihin ng lively skin. Research has shown that the types and amount of bacteria on the skin can play a vital role in attracting mosquitoes. The dermal casing found on our skin is naturally teeming with microscopic life and creates a unique fragrance. Yun, merong meron kang natural natural odor doon sa skin mo, no? Na nakakapag-attract din ng mga lamok, unique fragrance. Totoo yan no? Meron tayong talaga meron tayong unique itong fragrance, no, sa skin natin. Amin nyo. Amin nyo. So, yan na-attract, So, maybe certain type of fragrance. Hindi naman dinidescribe dito kung anong klaseng fragrance yun, Alam mo, pagka galing ka sa gym o kaya nag-exercise ka, ibang fragrance yun. Sweat yun. Maasim yun. Hindi mabango. Hindi mabango yun. But, kunyari, hindi ka naman hindi ka nag-gym, hindi ka pinagpapawisan, no? Pero may fragrance na, minsan talagang gano'n, no? Sabi, kung minsan sabi mo, parang naamoy ko parang naamoy ko siya. Gano'n di ba? Merong certain fragrance sa mga iba-ibang tao na identify mo dun sa taong yon. Yan. So, number 3, lively skin. No? Lively. Okay, malapit na tayo sa dalawa na lang. Dalawa na lang. At least, I hope this can give you some... of course, no, yung breeding place ng mga lamok, no? Yung mga stagnant water, dapat wag natin pababayaan merong stagnant water dyan sa atin, no? At kasi yun ang breeding place ng mga babaeng mosquitoes, no? Yung yung mga kumakagat sa ating mga babaeng mosquitoes, yun ang mga breeding grounds ng mga lamok. Doon nila nilelay yung eggs nila and then magiging kiti-kiti yun.
Makikita nyo pagka doon sa tubig na stagnant water, pagka may kitikiti na, ako, ayun na. Successful na yung laying ng eggs ng mga lamok. Ilang araw na lang yun, magkakaroon na ng pakpak. Lilipad na yun. Ayun. Kaya, as much as possible, let's eliminate yung ano. Ako, kuminsan, ang ginagawa ko doon sa stagnant water, kasi meron kaming fountain na maliit doon sa labas, no? Ngayon, walang tubig, no? Kasi, alam mo naman si Mrs. mahilig no? Gusto niya merong fountain, ganyan, sa garden. So, ngayon walang tubig. Pero nung pagka may tubig yon, ang ginagawa ko, no? Ini-sprayan ko yung tubig. Ini-sprayan ko ng Raid, no? Ng chemicals para hindi rin sila mag-lay doon, ano? Kasi siyempre, maamoy nila yun eh. Di ba advertisement ng Raid? Pag naamoy ng lamok yun eh, maaripas ng takbo. Ayan, no? So ganoon ang ginagawa ko. Pero kung may pond kayo at may isda yun, huwag nyo gagawin yun. baka bumaliktad na lang yung mga isda nyo doon sa fish pond, you know? Kaya gawin nyo lang kung walang doon, kung walang mga live na mga inaalagaan yung mga isda. Okay, let's say hello kay Babes Garcia, Yap, na. Hi po, miss ko program ninyo. Yan nga, sinasabi ko eh. Miss din namin kayo lalo, no? Medyo busy lang at Babes kasi gaya ng nasabi ko kanina, there are a lot of things that we do now online, no? Kaya there's a lot of preparation, kung minsan mga meetings, ganyan, no? We have to coordinate with a lot of people and nakaset na kasi itong Monday, Wednesday, Friday, you know? Kaya nga yun ang schedule namin, but hindi natin maiwasan na kung minsan biglang tatawag, makikiusap. Pwede ba? Yan eh. Pwede ba mag-meeting na tayo? This is the only day. Yung mga iba na pwede. Pwede mo bang na? Ayan. Alam naman tayo, mapagbigay tayo. kaya sometimes you give in, sometimes you don't. But ganun talaga eh. Bigayan lang yan. Yan, si Jimmy Manipis is also listening. Magandang gabi dyan, Jimmy. I hope everything is fine with you and growing and getting healthy every day. At hindi ko talaga makakalimutan yung interview kay Jimmy. Very, 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 very enlightening. Okay, si Perla Mangali is also watching. Perla, ikaw, mahilig kang mag-garden. Marami ka rin tanim mag-garden. Ito, pinag-uusapan natin, mga lamok. Pagka nasa isa-summarize ko mamaya. Kung nahuli ka. Nasa number 2 na tayo. Itong pinag-uusapan natin dito, 7 reasons why mosquitoes bite or is attracted to us, no? Okay, number 2, no, sa listahan ng 7 yung pregnancy. Ayun, babae sa babae ito. Babaeng lamok ang kinakagat ang mga babaeng lamok, yun ang mga mahilig kumagat kasi yun nga yung protein sa blood daw natin is the yun ang protein na kailangan nila para magkaroon ng production ng egg, no, na ilelay nila. Eto, ng mga pregnant women naman. Women who are pregnant are more likely to attract mosquitoes than women who are not pregnant. No? Ayan. Kung buntis kayo, huwag na kayong lalabas masyado. Kundi, puro pantal kayo. Masisira ang beauty ninyo.
A study conducted in Africa found that pregnant women are twice as likely to contract malaria by getting bitten by disease-carrying mosquitoes. Yan. No? Researchers believe that it is due to the increase in carbon dioxide. Ayun, kanina na pag-usapan natin 'yon no? Pagka huminga tayo, 100 ilang ba 'yan? Ilang feet ba 'yan? 160 feet away ang lamok na amoy yung carbon dioxide na ini-exhale natin. So researchers believe it is due to the increase in carbon dioxide as pregnant women exhale 21% more than non-pregnant women. Ayun, nag-exhale pala mga, hindi ko alam to, no? Siyempre, si Mrs. alam to, pero hindi ko alam to. Ang mga babaeng buntis pala, they exhale 21% more, no? Kasi kumisan nga, di ba? Napapansin ko yan, ng si Mrs. medyo nagbubuntis pa noon Para ba yung hinihingal sila, no? Pagka medyo naglalakad sila, no? So, of course, no, pagka hinihingal kayo na yung hininga mo, yung paghinga mo deep ang paghinga mo and pag-exhale mo rin, mahaba. So, also, sabing ganon, the abdomens of pregnant women are 1.26 times hotter. Mas mainit, no? Kanina napag-usapan din natin, no? Isa sa mga nakakapag-attract is yung body heat natin, no? Yung sweat, no? So yung mga pregnant women pala are 1.26 times hotter, no? Further attracting mosquitoes to their warm bodies. Ayon, no? So kaya yung mga pregnant women, huwag kayo masyado nang lalabas, no? Maraming ma-attract na mga women mosquitoes sa inyo. Dahil nga doon sa mga condition ninyo. Malakas kayo mag-emit ng carbon dioxide, at yung katawan nyo, body temperature nyo is 1.26 times mas warmer, no, than women who are not pregnant. So, yun. Mga pregnant women, ingat. Kasi yun nga, sa Pilipinas, dengue, kakatakot yun. Diba? Ang daming namamatay sa dengue dun sa atin. Ang numero 1, itong numero 1, ito, panglalaki siguro. Sa bagay, may mga babae din naman. No? Eto, number 1, alam nyo kung ano? Beer. Beer. Maybe siguro kahit na ano ang alcoholic drink, kasi nakalagay dito. Is it the alcohol or the hops? According to a study, researchers found that mosquitoes were significantly more attracted to participants after drinking 12 ounces of beer. Yan. The scientists found that it was due to the increased ethanol levels in the participants' sweat due to the beer. Ayan. Sa ethanol, di ba kanina napag-usapan natin doon yung mga compounds, no, that are being emitted by the sweat, no? Yung mga acids, no? Isa sa mga nadagdag yung ethanol, due to drinking of itong beer, no? Kaya siguro naalala ko nga, no? Kasi nung sa Pilipinas, di ba, pagka umisa nag-iinuman kayo madalas sa labas kayo kasi sa loob ng bahay mainit no? Sa labas, naalala ko nga pagka kumisa, no? Makikita mo yung pagka dadaan ka sa mga nagiinuman, no? Parating merong mahampas ganyan. May hinahampas ang mukha, hinahampas ang kamay, hinahampas ang paa, no?
Ayun, these are common observations, no, that we notice, no, na hindi ka iba-iba, no. So anyway, yon ang 7 na reasons why na-attract ang mga mosquito sa atin. For the benefit of those hindi narinig from the start, no, ang dinidiscuss natin is yung 7 reasons why mosquitoes bite us, no. Bakit tayo concerned sa pag-bite ng mosquito? Kasi ito, no, yung mga sakit, Zika, West Nile virus, malaria, dengue, dengue fever, no? Yan ang mga nadudulot ng pag-bite sa atin ng ng mga lamok, no? So ito pinagbabawal, ano? O kaya dapat natin sundan, no? Hindi naman pinagbabawal. Yung blood type, wala kang magagawa doon. Number 7, apparel. Pagka lalabas kayo, no? Lalabas kayo ng nyo. Kunyari mag-garden, gaya ni Perla. Ha? Kunyari mag-garden kayo, huwag kayo magsusut daw ng bright colors, no? Or dark colors. Gaya ng navy blue, black, or red, no? Medyo light blue. Ha? Medyo wag black, medyo gray lang. Light gray o kaya white, no? Wag red, maybe pink. Parang medyo hindi ka masyadong attractive sa mga mosquitoes. Ito, alam nyo ba ang blood type nyo? Ayan. Ang blood type na gustong-gusto, ang mga nangangagat daw na mga lamok, yung mga babae. Yung mga lalaki, yung kinakain nila, yung mga nectar lang ng mga bulaklak. Ang mga babae, yun ang nangangagat, no? Mga babaeng mosquito. Kasi yung blood daw natin is needed for the production of their eggs, no? So, kaya kung kung type O kayo, mas twice kayo gusto ng kagatin ng mosquito, no? Kaya kung type O kayo, mag long sleeves kayo. Long sleeves, long pants. Huwag kayong lalabas doon sa garden nyo na naka-shorts lang kayo. Kaya naka-short sleeves lang kayo para protektado kayo. Lalo na kung type O kayo. Okay. So, ang type A and B, medyo hindi sila masyadong attracted doon. Ito, 85% of people produce secretion that signals their blood type, no? So ayan, no? Type O, medyo down. Chances are twice ka mas gusto ng lamok. Susunod yung carbon dioxide, no? Pagka nag-inhale tayo, in-exhale tayo, yun, may carbon dioxide lumalabas sa atin, ano? And that's the reason why pagka kuminsan naririnig natin yung buzzing sound, no, sa tenga natin. It's because naaamoy nila yung exhalation natin sa nose, sa mouth, no? And they can smell that 60 feet away. Yun, layo nun. So, ayun. Pang-apat, heat and sweat, no? Pagka nag-exercise kayo, dala kayong tuwalya, pawis. Pagka pinawisan kayo, you wipe your kasi yun yung pawis natin produces lactic acid, uric acid, ammonia, and other compounds gaya ng ethanol ng huling na natin doon sa mga beer drinkers naman. Okay? So, heat and sweat, no? Kumisan tayo yung sinasabi ko kanina, mayroong mga taong by nature mainit, no? Mainit yung katawan nila. Iyon, attracted ang mga lamok sa inyo. Ngayon, yung lively skin, merong mga taong may fragrance yung kanilang no? Merong ganun kahit na walang pabango. Ang bango mo. Ang bango mo. Amoy kasanggol. Ayun. So, yun, yung fragrance ng ating yung skin, no? Nakaka-attract din ng ng lamok. At susunod yung ang pregnant women, no? Siguro inabutan nyo na to, yung mga buntis mas attracted ang mga babaeng lamok sa mga buntis dahil mas marami raw silang ine-exhale na
carbon dioxide, and mas mainit ang katawan nila, no? 1.26 times hotter than mga babaeng hindi pregnant. And of course, the last would be beer, no? Pag minom kayo ng beer, pasok kayo sa loob, huwag kayo sa labas. Dahil yung ethanol level sa ating skin o kaya sa pag pinagpapawisan tayo, no? Lumalabas at yun ang nakaka-attract sa mga lamok. Yun. Okay, si Manny Sembrano is watching. Maraming salamat, Manny. Kamusta ba dyan? Ako, at yung usok nyo dyan na Manny, maabot na sa New Jersey, New York, Pennsylvania. At I hope okay kayo dyan. At walang sunog masyado sa inyo dyan. Pero ang usok, hindi nyo na talaga matatakasan yan. Okay. Nako. Ang hirap pala ng walang kasama. Masakit na yung aking tonsils. medyo nasagad nasagad. Anyway, ayun ang ating programa tonight. And hindi ako makakatagal ng 1 oras at kalahati, no? And sa time check natin, it's 8:58. 2 minutes to go. Ayan, no? So, ingat tayo. Paalala lang, lalo na ngayon mausok, no? Wear a mask, no? Kahit na hindi, let's say, hindi kayo nag-aano sa, kung ayaw nyo mag-mask dahil sa COVID, mag-mask kayo dahil sa usok, no? Dahil yung nakakapag-produce ng it affects our lungs, no? Pag-produce ng emphysema yan, bronchitis, ano-anong sakit din dyan. So, sa East Coast naman, no? Yung aking anak doon sa Florida, tinamaan sila ng bagyo, no? Yung Pensacola area, Destin area, no? At buti na lang hindi masyadong nagkaroon ng pinsala yung kanila ron. Yung bakod lang nila na wooden ano ba to? Yung fence, no? Wooden fence, bumagsak, no? At mukhang maayos naman, sandali naman na yun, no? Ayun, sabi ni Babes, solo flight. Oo, solo flight tayo ngayong gabi, maraming ating mga katoto busy, no? At hindi tayo masamaan. Maybe, hopefully, sa Friday, baka meron tayong makasama. Hopefully, walang singit-singit na meeting. Para medyo tuloy-tuloy tayo Monday, Wednesday, and Friday. Okay, so ako'y medyo masakit na yung aking tonsils. Kaya ako'y magpapaalam na. At maraming salamat for joining me tonight, and I hope we learned some things. Ingat ulit, no? Mag-mask pagka lumalabas at to avoid yung inhalation of smoke. At the same time, no? Yung COVID nandiyan pa. As a matter of fact, yung graph ng maybe related ito dahil dun sa mga schools na nag-open. Pinagtatawanan ako siguro ni Babes niya kasi kapangpangan yan yung P ginagawa naming F So doon sa mga schools na nag-open nakita natin incidents ng mga COVID among children tumataas, no? By 700%. So ingat tayo diyan, no? Alam ko public schools hindi pa masyadong bukas, no? But some of the private schools nagbukas na, no? Just like our school dito sa Saint Cecilia, nagbukas na sila. So ingat, no? Yung mga anak nyo, remind them always na karoon ng social distancing and bigyan nyo sila ng mga mask, no? At bilhin nyo sila at always remind them. Okay, ayan, sabi nga ni Manny, wear a mask, no? It is a must. Ayan. Okay, maraming salamat po at kita na lang tayo ulit, kita-kits tayo ulit sa Biyernes at
Hope medyo wala tayong ibang programa. Okay, Sir Tony, sabi ni Jim Sarenas, pahabol, napagod ka tonight. Good show. Okay lang yun. Sanay naman tayo eh. No? Pero pang isang oras lang. Hindi na kayang ma-extend. Okay, maraming salamat at kita-kits tayo Friday. Magandang gabi. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Sige po. Paalam.